Movie Recap Tagalog here. Mula pagkasilang, nakakakita na si Yunyup ng mga pulang sinulid sa bawat tao. Habang ang batang kapitbahay na si Son A ay may isang sinulid lamang, ang tiyo niyang si Jiwook ay may marami. Ang babae sa kabila ng kalye ay may humigit kumulang 10 sinulid sa ulo. Kahit nanonood lang ng TV, nakikita pa rin ni Yunyup ang mga pulang sinulid sa ulo ng mga artista. Ang mga iyon ay mga sinulid na nag-ugnay sa mga taong nagkaroon ng relasyon sa isa't isa. Simula pagkabata, nakikita na niya ang mga sinulid na iyon, ngunit hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng mga ito. Walang mali siya niyang iginuhit ang 2 sinulid na nag-ugnay sa kanyang ama, sa kanyang ina at sa kanyang tiyahin. Nang makita ito ng kanyang ina, agad nitong nahulaan ang lahat. Pagkatapos noon, tila nabaliw ito. Sinaksak ng kanyang ina ang kanyang ama. Nasaksihan ni Yunyup ang buong pangyayari. Unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan ng mga pulang sinulid na maaari itong magdulot ng kamatayan. Simula noon, pinili ni Yunyup na manahimik at umiwas sa mga tao. Binalot ng dyaryo ang mga bintana. Nagtago siya sa loob ng bahay sa loob ng maraming taon. Ilang beses din niyang sinubukang wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Parang may puwersang pumipigil sa kanyang mamatay. 20 taong gulang na si Yunyup ngayong taon. Ngunit lubos pa rin siyang nag-iisa. Napagpasyahan ni Yunyup na saliksikin kung sino ang lumikha ng mga sinulid na yon, kung mayroon pa bang ibang nakakakita ng mga ito bukod sa kanya, at kung ano talaga ang tunay na layunin ng mga ito. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung paano alisin ang sumpa. Sa panahong ito, dumaan ang kapitbahay na si Son A sa kanilang bahay at pinindot ang doorbell. Lumalabas na kakalipat lang pala niya sa kabila ng kalye at gusto lang niyang makipagkilala sa mga kapitbahay. Bagamat pala kaibigan si Son A, hindi naglakas loob si Yunyup na buksan ang pinto at bumati. Matapos magsalita ng ilang sandali at walang tumugon, iniwan na lang ni Son A ang prutas at umalis. Doon lamang palihim na lumabas si Yunyup upang kunin ang supot ng prutas. Habang kumakain, pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Samantala, si Jiwook ay kapitan ng unit ng investigasyon ng krimen sa pulisya. Nahuli siya sa trabaho ngayong umaga, at nang iparada niya ang kanyang sasakyan, nasagi niya ang kotse ng kanyang tauhan na si Yunsik. Kalmado siyang humingi ng tawad sa kanyang tauhan nang hindi na nagpaliwanag pa. Nahinuha na lamang ni Yunsik na nasagi na naman ni Jiwook ang kanyang kotse. Lumalabas na nahuli ito sa trabaho dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang pamangkin. Tinanong siya ng isang kasamahan kung si Jiwook lang ba talaga ang maaasahan ng batang babae. Paano na raw kung magpakasal siya, paano na ang pamangkin niya? Ngunit ang kasal ay isang bagay na hindi pa kailanman pinag-isipan ni Jiwook. Tila mas gusto niya ang mga malalayang relasyon na walang obligasyon. Ngayon, inihayag ng isang malapit niyang katrabaho na magpapakasal na ito. Pagkarinig noon, bigla siyang nawalan ng gana. Medyo nadismaya ang babae dahil inakala niyang libog lang ang habol ni Jiwook. Sa hindi inaasahan, nalaman niyang may malinaw din pala itong mga prinsipyo at hangganan. Sa paaralan, binubuli si Son A ng mga babae dahil hindi siya nagbigay ng pera. Kahit pa alam nilang pulis ang tiyuhin ni Son A, wala silang kinatatakutan. Hinablot nila ang ulo ni Son A at inihagis-hagis siya, ngunit ang tanging sagot ni Son A ay isang mapanlibak na ngiti. May pang-uuyam na banta si Hayang, kung magsusumbong si Son A sa tiyuhin niya, hindi nila siya palalampasin at baka mawalan pa siya ng karapatang mabuhay. Samantala, abala ang tiyuhin ni Son A sa pag-imbestiga ng isang mabigat na kaso ng pagpatay. Ang biktima ay isang 29 anyos na babae na naninirahang mag-isa. Dati siyang manager ng isang coffee shop malapit sa lugar. Nang pinuntahan ang bahay ng biktima, nakita itong magulo at tila hindi inayos. Ngunit may kakaibang bagay, maayos ang pagkakaayos ng mga gamit at malinis ang bangkay, na parabang naligo pa ito bago namatay. Dahil dito, inutusan ni Jiwook si Yunsik na masusing imbestigahan ang mga naging koneksyon ng biktima. Ayon sa isang residente sa unang palapag, kagabi raw ay may nakita siyang kahina-hinalang lalaki. Nakasuot ito ng helmet at umakyat sa apartment ng biktima na parang isang delivery man. Ang pinaka-nakakalitong bahagi ay ang motibo ng krimen. Hindi kinuha ang pera, walang senyales ng panggagahasa, at wala ring alam na kaaway ang biktima. Madalas siyang umorder ng pagkain, ngunit noong gabing iyon ay wala siyang in-order. May sabi-sabi na may nobyo ang biktima, ngunit halos 1 taon na raw silang hiwalay. Sa kabilang banda, si Yunyup ay palihim na lumalabas tuwing gabi upang kunin ang mga bagay na iniiwan sa kanyang pintuan. Sa kanyang paglabas, laking gulat niya nang makitang may isa na namang supot ng prutas. Lumabas na muli itong iniwan ng mabait niyang kapitbahay. Sa oras na yon, iniulat sa TV ang tungkol sa isang pagpatay na naganap malapit lamang sa gusaling tinitirhan nila. Ito na ang 2 kaso ng pagpatay sa loob lamang ng ilang linggo. Lahat ng mga biktima ay mga babaeng naninirahang mag-isa sa lugar na yon. Habang nanonood ng balita, napansin ni Yunyup ang isang kahina-hinalang lalaking naka-helmet. Nakita ito sa eksena ng krimen, ngunit may isang pulang sinulid lamang sa kanyang ulo. Nagduda si Yunyup sa lalaking ito. Marahil ay iniispya niya ang investigasyon. Hindi nagtagal, may isang lalaking nakaitim at nakasuot ng helmet na dumating. Huminto ito sa tapat at pumasok sa gusali sa kabila ng kalsada. Tumuloy ito diretsyo sa apartment ng mabait na kapitbahay. Aksidenteng nasaksihan ni Yunyup ang lahat at agad siyang tumawag sa pulis. Ipinagbigay alam niya na ang lalaking naka-helmet ay nasa bahay sa kabila. Ngunit sa mismong oras na yon, nakita ni Yunyup na magkahaplos at halikan ang dalawa, punong-puno ng lambing. Pagkatapos ay nagsimula silang magtalik at isang pulang sinulid ang lumitaw na nag-ugnay sa kanila. Lubhang ginambala ng pulang sinulid si Yunyup, halos ikabaliw niya ito.
Kinabukasan, hindi pumasok si Son A sa paaralan ng walang paalam, dahilan upang magalit si Hayang. Binaklas niya ang kandado ng locker ni Son A at pinaghalongkat ito. Nakakita sila ng bagong damit at isang sulat ng pag-ibig. Sa bahay, napansin din ni Ji-wook na ayaw pumasok sa paaralan ng kanyang pamangkin kaya siya'y nagtaka. Ngunit humingi lamang si Son A ng pera at hindi na nagsalita pa. Agad namang inilabas ni Ji-wook ang lahat ng laman ng kanyang pitaka at ibinigay ito kay Son A. Doon lamang niya napansin ang mga pasa sa mukha at kamay nito, tila siya ay binugbog. Hindi ito nagpaliwanag at malakas na isinara ang pinto. Sa totoo lang, sumasakit na ang ulo ni Ji-wook sa pagiging suwail ng pamangkin at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa mga oras ding iyon, nagulat si Yoon-sik na may natanggap silang anonymous na tawag kagabi. Binanggit ng tumawag ang tungkol sa isang kahina-hinalang lalaking naka-helmet na nakita sa eksena. Nagulat ang mga kasamahan kung paanong nalaman ng nagulat na isa itong shipper gayong hindi pa inilalabas ang anumang detalye sa publiko. Laking gulat pa nila nang matuklasang nagmula ang tawag sa Wonsung Apartment Building B, isang gusaling nasa parehong lugar, pero katapat ng tirahan ni Ji-wook. Nagkataon, napansin na rin ni Ji-wook noon na may apartment sa gusaling iyon na tinakpan ng dyaryo ang mga bintana. Kaya agad siyang nagtungo roon upang magtanong at magsiyasat. Sumilip si Yoon-yup sa peephole at napabalikwas sa gulat. Unang beses niyang makakita ng taong may ganoon karaming pulang sinulid sa ulo. Patuloy sa pagkatok si Ji-wook, ngunit walang nagbubukas o sumasagot. Maya-maya, may kapitbahay na bumaba at nagsabing hindi lumalabas ang babae sa loob ng bahay. May ibang taong nagtatapon ng basura para kay Yoon-yup. Hindi sumuko si Ji-wook at patuloy siyang nakiusap ng mahinahon. Sa huli, binuksan ni Yoon-yup ang pinto at inamin na siya ang tumawag sa pulis. Ngunit agad din niyang binawi ito, sabay sabing nagkamali siya ng nakita. Ang lalaking naka-helmet ay pumasok sa apartment 204, ang tirahan ng babaeng kakalipat pa lang. At ang apartment na yon ay katabi mismo ng bahay ni Ji-wook. Mukhang magkasintahan o magka-close daw ang dalawa. Pagkasabi ni Yoon-yup nito ay agad niyang isinara ang pinto, kaya wala nang naitanong pa si Ji-wook. Napilitan na lamang siyang umalis. Ngunit nagtaka siya kung paano nalaman ng babae na doon siya nakatira. Kinagabihan, muling pumasok sa gusali ang lalaking naka-helmet. Nang sumilip si Yoon-yup sa peephole, nakita niyang nakatayo ito malapit sa kanyang pinto at tila sinusuri ang kanyang tirahan. Kasabay nito, palakad-lakad si Son A sa kalye, mag-isa at walang direksyon. Inaalala niya kung paano siya haharap sa mga nambubuli sa kanya kinabukasan. Sa sandaling iyon, nakita ni Son A ang isang babaeng nagwi-withdraw ng pera sa ATM malapit sa kanto. Bigla siyang nakaisip ng mapangahas na ideya, at palihim niyang sinundan ang babae papasok sa isang makitid at liblib na eskinita. Ngunit bago pa siya makagalaw upang agawin ang bag ng babae, dumaan ang tatlong lalaki. Nawala ang pagkakataon, kaya napilitan si Son A na umurong at isuko ang balak. Pagkatapos, nadaanan niya ang tatlong bisita sa party na nagkukumpulan habang naninigarilyo ng e-cigarette. Sa presinto, sinabi ni Yoon-sik kay Ji-wook na ang dating nobyo ng biktima ay si Jong-min. Isa siyang guro sa high school at nakatira sa apartment 303, Building B, sa Wonsung Apartment Complex. Ilang beses nang pumunta ang dating biktima sa gym kasama si Jong-min. Nang tingnan ni Ji-wook ang kanyang larawan, naalala niyang ito ang kapitbahay ni Yoon-yup sa itaas. Hindi maaaring baliwalain ang mga ganitong pagkakatugma. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Sinabi ni Ji-wook kay Yoon-sik na mauna na ito sa apartment ni Jong-min habang may dadaanan pa siya at susunod na lang. Maya-maya, nasa ospital na si Ji-wook dahil naiulat na nawawala ang kanyang ama. Dali-daling umakyat si Ji-wook sa rooftop at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa railing. Para bang nais nitong tumalon habang si Ji-wook ay nakatayo lamang, may luha sa mga mata. Hindi siya nakialam at hinayaan na lang ang nurse na hilahin ang kanyang ama pabalik sa ligtas na lugar. Samantala, dumating si Yoon-sik sa apartment 303 at ilang beses pinindot ang doorbell. Nang walang sumagot, siya na mismo ang nagbukas ng pinto at maingat na pumasok. Natuklasan niya ang isang silid na ang kisame at mga pader ay pininturahan ng kulay pulang parang dugo. Akma na siyang tatawag kay Ji-wook, pero bago pa siya makapagsalita, siya ay inatake. Paulit-ulit siyang hinampas ni Jong-min gamit ang isang pamalo, kaya't hindi siya nakaganti. Kahit na lumaban siya ng buong lakas, sa huli ay napabagsak pa rin siya. Nabahala si Ji-wook nang maputol ang tawag, kaya't agad niyang pinaandar ang sasakyan sa pinakamabilis na bilis. Samantala, sinuotan ni Jong-min ng helmet si Yoon-sik at itinali ito sa isang upuan. Pagkatapos, tumungo siya sa gusaling nasa tapat. Sumilip si Yoon-yup sa bintana at nakita ang isang pamilyar na lalaking naka-helmet. Akmang tatawag siya sa pulisya nang mapansin niyang lobat na ang kanyang cellphone. Napagtanto ni Yoon-yup na hindi ito ang lalaking nakita niya kahapon dahil konektado lang ng pulang sinulid ang lalaking iyon sa babae sa room 204 ng gusaling nasa tapat. Wala na siyang oras para mag-charge, kaya't nagpa siya si Yoon-yup na kumuha ng kutsilyo upang iligtas ang babae. Ang problema, matagal na siyang naka-isolate at ang paglabas ng bahay ay isang napakalaking hamon para sa kanya. Hawak ang kutsilyo, naglakad siya na parang zombie, nanginginig at tinakot pa ang mga kapitbahay. Natisod si Yoon-yup, nalaglag ang kanyang salamin at bumagsak sa lupa. Sa mga oras ding iyon, masayang binuksan ng babae sa apartment 204 ang pinto upang salubungin ang lalaking naka-helmet. Ngunit napansin niyang may kakaiba. Hindi ito ang lalaking hinihintay niya, kundi si Jong-min. Nagtanong ang babae kung bakit siya naroon. Ngumiti lamang si Jong-min habang nakatingin sa pulang sinulid sa ulo ng babae. Sinabi niyang ito ang landas tungo sa kaligtasan ng lahat at sa kanya sinimulang sakalin ang babae.
Sa mismong sandaling iyon, dumating si Yunyop na may hawak na kutsilyo. Ngunit hindi natakot si Jungmin. Lumapit pa siya kay Yunyop. Habang nanginginig at hindi makakilos si Yunyop, bigla siyang sinunggaban ni Jungmin, kinuha ang kutsilyo, at malamig na sinaksak siya sa tiyan. Sa mga oras ding iyon, dumating na si Jiwook sa harap ng gusali sa kabila at napulot niya ang salamin ni Yunyop. Samantala, matapos harapin si Yunyop, bumalik si Jungmin upang patayin ang babae. Ngunit nagising ito at nakipagbuno kay Jungmin, dahilan upang malaglag ang kanyang salamin. Nagmadali si Jungmin na hanapin ito upang muling makita ang pulang sinulid, saka ipinagpatuloy ang pananakit sa babae. Habang nangyayari ito, umakyat si Jiwook sa itaas at nakita niyang bukas ang pinto ni Yunyop. Pumasok siya dala ng pag-uusisa at nakita niya ang mga tala ni Yunyop tungkol sa pulang sinulid. Nang sumilip siya sa bintana, nasaksihan niya mismo si Jungmin na sinasaktan ang babae sa apartment sa tapat. Mabilis na inalis ni Jiwook ang mga diaryong nakatakip sa bintana at binuksan ito. Sa kabila, halos mabaliw si Jungmin sa pagsakal sa babae. Sa oras ding iyon, nagkamalay muli si Yunyop. Pinilit niyang tiisin ang sakit at pinulot ang kutsilyo. Dahan-dahang gumapang si Yunyop papunta kay Jungmin at sinaksak ito sa binti. Napasigaw si Jungmin sa sakit at hinugot ang kutsilyo upang patayin si Yunyop. Pero sa kabutihang palad, dumating si Jiwook sa tamang oras at binaril si Jungmin na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Habang namamatay, umiti si Jungmin at sinabing nawawala na ang mga sinulid. Dinala naman agad ang babae sa ospital para sa emergency treatment. Hindi naman malubha ang sugat ni Yunyop dahil ilang ulit na rin siyang nagtangkang wakasan ang kanyang buhay noon. Ibinalik ni Jiwook ang salamin kay Yunyop. Ngunit ang hindi niya makalimutan ay ang huling sinabi ng mamamatay tao, nawawala ang mga sinulid. Maaaring pareho rin silang nakakakita ng pulang S-line na sinulid tulad ni Yunyop. Posible kaya na dahil ito sa salamin? Tinanong niya si Jiwook kung sino ang lalaking namatay. Ngunit sabi ni Jiwook, kapag nagbigay siya ng pahayag sa himpilan, doon na lang niya malalaman ang lahat. Samantala, kakauwi lang ni Son A. Nagkatitigan sila ni Yunyop parehong may alinlangan na parang magkakilala. Pagbalik sa bahay, pumasok si Jiwook sa kwarto ni Son A upang tanungin siya tungkol sa eskwela. Pero ayaw mag-open up ni Son A. Anya, wala rin namang saysay ang pagsasabi niya. Dahil alis din naman si Jiwook. Hindi raw siya kailanman pinahalagahan. Kaya bakit ngayon ay tila nangungusap pa siya? Paalis na sana si Jiwook nang biglang sabihin ni Son A na naging kaklase niya si Yunyop sa middle school. Noon pa man, pinatay ng nanay ni Yunyop ang ama nito at pagkatapos ay tumakas. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ni Yunyop na ang pulang S-line na sinulid na kanyang nakikita ay maaaring magsalba rin ng buhay. Maaaring ito na ang magiging pagbabagong tadhana sa kanyang buhay. Sa oras na yon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang anonymous na numero. Sinabi ng nagpadala na nakikita rin niya ang mundong nakikita ni Yunyop at pinapupunta siya sa Banju High School. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpa siya si Yunyop na mamuhay ng mas positibo. Inalis niya ang lahat ng karton sa mga bintana upang hayaang makapasok ang sikat ng araw. Pagkatapos ay nilinis ni Yunyop ang bahay upang maging mas maliwanag at maaliwalas. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Son A sa paaralan at nakita si Hayang na nagsusulat ng mga panunukso sa pisara para pagtawanan siya. Hindi lang iyon, hawak pa ni Hayang ang isang sulat ng pag-ibig na ipinadala ng isang lalaki kay Son A. Binasa ito ni Hayang ng malakas upang pagtawanan si Son A ng buong klase. Nawala sa sarili si Son A at dali-daling sumugod upang kunin ang sulat. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nakuha, sa halip ay binugbog pa siya ni Hayang. Buti na lamang at dumating sa tamang oras ang kanilang homeroom teacher na si Kyujin at hinila palabas si Hayang. Pinunit niya ang sulat sa harap ng buong klase. Pagkatapos noon, pinatawag ni Kyujin si Son A upang kausapin ng pribado. Pinaalalahanan siya ng guro na hindi nasosolusyonan ng karahasan ang anumang problema. Ngunit ayaw makinig ni Son A at iginiit na gusto na niyang umuwi. Paalis na sana siya nang bigla niyang mapansin ang isang pares ng salamin sa loob ng kanyang locker. Samantala, nalilito pa rin si Jiwook sa kaso ni Jungmin. Hindi niya maunawaan kung bakit ito pumatay ng tao. Ayon kay Yunsik, marahil ay nabaliw na si Jungmin. Inggit daw siya sa kanyang ex-girlfriend. Pero matagal na silang hiwalay. Kaya bakit ngayon pa siya pumatay? Napansin ni Jiwook ang isang detalye, paulit-ulit na binabanggit ni Jungmin ang tungkol sa kaligtasan. Ngunit wala namang relihiyong kinabibilangan si Jungmin. Kaya anong klaseng kaligtasan ang tinutukoy niya? Bumalik si Jiwook sa apartment upang mag-imbestiga pa. Ang silid ay may mga pulang pader at makapal ang pintura. Nadiskubre niyang hindi pala pintura yon, kundi pinagtagpi-tagping pulang sinulid. Umaabot ito pa itaas na parang sapot ng gagamba na bumabalot sa buong kisame. Pagka-uwi ni Son A, isinuot niya ang salamin at nakita niya ang isang pulang sinulid na nakalutang sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, hindi pa rin niya naintindihan kung ano ang kahulugan nito. Sa oras na yon, dumating si Jiwook na ang buhok ay natatabunan ng mga pulang sinulid. Napasigaw si Son A sa gulat. Agad siyang nagpalit ng damit at tumakbo palabas. Gusto niyang makita kung ano ang itsura ng ibang tao. Nagkataon naman na nakita siya ni Yunyop na nakatingala sa langit. Doon nagsimulang magduda si Yunyop. Nang makita ni Son A ang mga pulang sinulid na nag-ugnay sa mga magkasintahan, agad niyang naintindihan ang lahat. Dahil sa espesyal na salamin, nakita niya ang mga lihim na relasyon na ang mga taong sangkot lamang ang nakakaalam. Kung sino ang may relasyon sa iba, kung sino ang may dalawang karelasyon, lahat ay kitang-kita. Ang buong langit ng syudad ay naging maliwanag na pulang kulay. Kinabukasan ng umaga, inalok ni Jiwook si Son A na ihatid siya sa paaralan.
Ngunit nasuklam siya nang makita ang buhol-buhol na pulang mga sinulid sa ulo nito. Ngayon, labis ang kumpiyansa ni Son A pagpasok sa paaralan dahil alam niya na ang mga sikreto ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya, kung sino ang birhen, kung sino ang nakikipagtalik sa kung saan-saan. Alam ni Son A ang lahat. Ang kanilang homeroom teacher na si Kyujin ay walang kahit anong sinulid. Lumalabas na single pa rin pala siya. Sa mga oras na yon, nakita ni Son A si Hayang na may 2 pulang sinulid sa kanyang ulo. Ang isa sa mga ito ay konektado sa silid ng guro. Dahil sa pag-uusisa, pumasok siya upang silipin. Ngunit laking gulat niya nang matuklasang ang kabilang dulo ng sinulid ay konektado sa guro sa panitikan. Nakakagulat talaga. Pagbalik niya sa silid-aralan, ipinakilala ni Miss Kyujin ang isang bagong kaklase sa klase. Siya ay si Yunyop. Hindi siya sanay makihalubilo sa ibang tao, kaya hindi man lang siya nakapagsalita para ipakilala ang sarili. Tahimik lamang siyang umupo sa bakanting desk sa likuran ng silid-aralan. Samantala sa himpilan ng pulisya, patuloy pa ring iniimbestigahan ni Ji-wook ang kaso ni Jungmin. Habang tinitingnan ang larawan nito, napansin niyang nakasalamin si Jungmin. Ngunit wala namang salamin na natagpuan bilang ebidensya. Kaya agad siyang nagtungo sa high school kung saan dating nagturo si Jungmin upang alamin pa ang detalye. Ito rin ang paaralan ni Son A at Yunyop. Akala ni Miss Kyujin na dumating si Ji-wook para tanungin tungkol sa kalagayan ni Son A. Ngunit sinabi niyang naroon siya upang mag-imbestiga sa isang kaso ng pagpatay. Doon lamang nalaman ni Kyujin na ang dating kasamahan niyang si Jungmin ay isa palang serial killer. Nang tanungin ni Ji-wook kung palaging nakasalamin si Jungmin, sinabi ni Kyujin na hindi raw niya ito kailanman nakita na nakasalamin. Samantala, binubuli na naman ni Hayang si Son A sa rooftop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang siya nagpaapi at hinarap si Hayang. Sinabi ni Son A na wala siyang pera para kay Hayang, kaya huwag na siyang hawakan ito. Bilang ganti, sinipa siya ni Hayang at napalugmok sa lupa. Ngunit biglang dumating si Yunyop at pinigilan si Hayang. Galit na galit si Hayang at sinunggaban sa leeg si Yunyop. Ngunit hindi inaasahan, hinila siya ni Yunyop papunta sa railings at tinakot na tatalon silang dalawa. Nataranta si Hayang at nangakong hindi na niya muling gagalawin si Yunyop at Son A. Pagkarinig nito, binitiwan siya ni Yunyop. Ngunit laking gulat ni Yunyop nang hindi siya pasalamatan ni Son A. Sa halip, sinisi pa siya nito dahil nakikialam daw siya sa buhay ng may buhay. Sinabihan niya si Yunyop na huwag na siyang pakialaman muli. Kahit ganito ang sinabi niya, hindi naman talaga kinamuhian ni Son A si Yunyop. Nang gabing iyon, nagtungo si Ji-wook sa paboritong bar ni Jungmin upang magsiyasat. Ayon sa bartender, kadalasan ay mag-isa lamang umiinom doon si Jungmin, tahimik, at pagkatapos ay umaalis na lang. Ngunit kamakailan lang, madalas na raw itong nagsasalita mag-isa, para bang may binibilang. Isang beses pa raw ay nakipag-away ito sa isang customer. Tinuro ni Jungmin ang ulo ng lalaki at nagbilang. Pagkatapos ay tumawa siya. Dahil dito, nagalit ang lalaki at sinapak siya. Sinabi rin ng bartender na nakasalamin si Jungmin. Hindi tulad sa litrato. Papalabas na sana si Ji-wook nang mapansin siya ng isang babaeng umiinom mag-isa. Kaya agad siyang hinila nito papunta sa isang kalapit na hotel. Kahit ayaw niya, nandoon na rin siya, kaya nagpatuloy na lang siya. Samantala, palihim namang sinundan ni Son A si Hayang. Nadiskubre niyang may date si Hayang kasama ang guro sa panitikan. Agad na kumuha ng ilang litrato si Son A bilang ebidensya bago pa pumasok ang dalawa sa hotel. Ilang sandali pa, nakatanggap si Hayang ng mensahe kasama ang litrato na kuha ni Son A. Ngunit nagkunwari pa rin siyang walang alam at nagpatuloy sa pakikipaglandian sa guro. Nag-text pa si Hayang kay Son A na menor de edad pa raw siya. Kaya kahit maparusahan ng guro, ligtas pa rin siya. Ngunit ang linyang ito ang gumising kay Son A. Dapat ang tinatakot ay ang guro, hindi siya. Kinabukasan, may ilang guro na nag-uusap tungkol sa mga guro na may relasyon sa estudyante. Nataranta ang guro sa panitikan at kinabahan. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang anonymous na mensahe. Ito ay litrato ng guro na hinihimas ang pisngi ni Hayang, kasama ng mensaheng nag-uutos na maghanda siya ng 20 milyong sa cash. Lumabas na balak pala ni Son ay gamitin ang perang iyon bilang deposito para makabili ng sarili niyang bahay. Gusto niyang lumayas at manirahang mag-isa dahil wala namang pakialam sa kanya ang tiyuhin niya. Si Yunyop ni hindi alam kung buhay pa ba ang kanyang ina o hindi. Palagi siyang nakakaramdam ng matinding kalungkutan sa buhay. Ang tanging nais niya lang ay magkaroon ng totoong pamilya tulad ng sa ibang normal na tao. Kinabukasan, kunwaring pinagalitan ng guro sa panitikan si Hayang tungkol sa pag-aaral at pinaiwan ito para makausap. Sa totoo lang, gusto lang niyang itanong kung may nagbanta o may nakakaalam ba ng sikreto nila. Agad na itinuro ni Hayang si Son A. Hindi rin daw niya alam kung paano nalaman ni Son A ang tungkol sa kanila. Nagalit ang guro at pinagalitan si Hayang, ngunit lumaban ito. Gayunpaman, napansin din ni Hayang na parang may kakaiba kay Son A nitong mga nakaraang araw. Mas naging kumpiyansa at masaya ito sa tuwing pumapasok sa klase. Lumabas na hindi lang ang guro sa panitikan ang tinakot ni Son A, pati ang ibang guro na may bawal na relasyon, ginawa rin niyang target. Bukod pa rito, dahil sa S-line, nakuha pa niya ang boyfriend ng isang estudyanteng kasama sa grupo ng mga nambubuli sa kanya noon. Napansin din ni Yunyop ang malaking pagbabago kay Son A. Habang naghuhugas ng kamay sa tabi niya, napansin niyang may suot itong salamin na tila pamilyar sa kanya. Diretsahan niyang tinanong si Son A kung may nakita ba ito gamit ang salamin na yon. Siyempre, hindi ito inamin ni Son A. Ngunit nang mabanggit ang tungkol sa pulang sinulid, bigla itong napatigil. Tinanong ni Son A kung ilang pulang sinulid ang nasa ulo niya at agad namang sumagot si Yunyop na isa lang.
Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat sa paaralan kung ilang sinulid ang meron sila, kung sino ang katalik nila, at kung anong klaseng mga magkakapatong na relasyon ang mayroon. Alam na alam yon ni Yunyop. Doon lang naniwala si Son A na nakikita rin ni Yunyop ang mga nakikita niya. Sinabi ni Son A na may nag-iwan ng salamin sa kanyang locker noong nakaraang araw. May hinala si Yunyop at nagsimulang mag-alala. Binalaan niya si Son A na maaaring magdala ng panganib sa buhay ang mga salamin. Ngunit hindi naniwala si Son A at ipinaglaban pa rin ang salamin. Kinagabihan, pumunta si Son A sa isang coffee shop kasama ang bago niyang nobyo na si Jiwon. Habang nasa rurok siya ng kasiyahan, nakatanggap siya ng text mula sa guro sa panitikan. Sinabi nitong nakahanda na ang 20 milyon at maghihintay ito sa rooftop ng paaralan ng alas 12 ng gabi. Pagkaalis nila sa coffee shop, nagyaya si Son A kay Jiwon na magpicture. Hindi alam ng dalawa na palihim silang pinapanood ni Hayang. Lumabas na narinig ni Hayang ang usapan ni Son A at Yunyop tungkol sa salamin sa banyo. Nang makita niyang abala si Son A sa pagpipicture at walang bantay ang bag, tahimik niya itong kinuha at inuwi ang salamin. Pagka-uwi, napansin ni Son A na nawawala ang salamin. Agad siyang bumalik para hanapin ito pero bigo siya. Samantala, isinuot ni Hayang ang salamin at nakita ang mga misteryosong pulang sinulid. Pero bago pa siya matuwa, may bigla umatake sa kanya at nawalan siya ng malay. Tumawag si Son A kay Yunyop at pinagalitan ito, akala niyang ito ang kumuha ng salamin. Pero walang alam si Yunyop sa nangyari. Mag-aalas 12 na noon kaya sinabi ni Son A na mauuna na siya sa paaralan, saka binaba ang tawag. Pagdating niya sa rooftop, matagal nang naghihintay doon ang guro sa panitikan. Hindi ito nagbayad at nakikiusap kay Son A na patawarin siya dahil mababalang ang sahod ng mga guro. Ngunit malamig na tumanggi si Son A dahil noong inaapi siya ng grupo, nagbulag-bulagan lang ang guro. Habang nagtatalo sila, nakatanggap ang guro ng text mula sa kanyang asawa, tinatanong ito tungkol sa kasalanan niya. May nagpadala ng litrato nilang dalawa ni Hayang sa asawa niya. Hindi na kailangan ng paliwanag, agad niyang inakusahan si Son A na siyang nagpadala. Sa sandaling yon, dumating si Yunyop sa schoolyard para pigilan si Son A. Pero huli na. Nasaksihan na lang niya ang pagbagsak ni Son A mula sa rooftop. Pero mukhang hindi pa ito patay dahil hindi pa nawawala ang pulang sinulid sa kanyang ulo. Agad tumawag si Yunyop ng ambulansya para madala si Son A sa emergency room. Dahil sa kritikal na kalagayan niya, agad siyang isinailalim sa operasyon. Pagkarinig ni Jiwook ng balita, agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Labis ang pag-aalala niya para kay Son A kaya napaiyak siya. Tinanong niya si Yunyop kung bakit siya nasa paaralan sa ganoong oras. Sinabi ni Yunyop na pumunta siya para hanapin si Son A dahil tinawagan siya nito at sinabing pupunta siya sa paaralan. Hindi maintindihan ni Yunyop kung bakit dahil sigurado siyang hindi kayang kitilin ni Son A ang sariling buhay. Kinabukasan, hindi pumasok sa paaralan ang guro sa panitikan at hindi rin ito sumasagot sa telepono. Biglang nagwala ang punong guro at pinagalitan ang lahat ng mga guro. Isinisisi ng punong guro sa kanila na hindi nila natuturuan ng maayos ang mga estudyante kaya nagkakaganito ang mga ito. Narinig ito ng guro sa pisika at agad siyang sumagot, kaya't pinigilan siya ng ibang mga guro. Pagpasok ni Yunyop sa klase, nakita niyang nagtatawanan at nagkukwentuhan pa rin ang mga estudyante na parang walang nangyari. Tanging sina Hayang at Son A ang wala. Sa faculty room, may kumalat na chismis na ikakasal na raw si Mr. Kim. Tinukso siya ng isa pang guro kung kailan niya balak magpamigay ng imbitasyon, ngunit sinabi niyang wala siyang planong magpakasal. Pagkatapos nito, nag-empake si Mr. Kim ng maleta at nagtungo sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Matagal na silang hindi nagkikita kaya hindi siya nakilala ng kanyang pamangkin. Buti na lang at may inihanda siyang stuffed rabbit na regalo para makipagkilala. Sa totoo lang, isang linggo lang talaga ang balak niyang manatili roon. Pagkatapos ay aalis na siya papuntang Canada para magsimula ng bagong buhay. Medyo naiilang lang siya dahil kailangan niyang tumira sa piling ng kakaibang bayaw. Matapos ang operasyon, ligtas na si Son A, ngunit nananatili pa rin siyang walang malay. Ang tanging hiling ni Jiwook ay sana magising na ito at sigawan siya tulad ng dati. Hindi pa rin matahimik si Yunyop dahil sa nangyari, kaya't bumalik siya sa rooftop upang maghanap ng mga pahiwatig. Hindi niya inaasahan na may isa pang taong interesado sa kaso ni Son A, si Ji-young mula sa kabilang klase. Sinabi ni Ji-young na kilalang kilala niya si Son A at imposibleng wakasan nito ang sariling buhay. Dagdag pa niya, araw-araw inaapi ni Hayang si Son A at sa pagkakataong ito'y hindi rin pumasok si Hayang kaya't kahina-hinala. Para siyang isang detective sa pag-imbestiga pero walang pakialam si Yunyop. Ang iniisip lang niya ay kung sino ang kumuha ng salamin. Ang salamin ay nasa mesa ni Mr. Kim. Tinanong niya si Kyujin tungkol dito, ngunit sinabi nitong wala siyang alam. Sabi ni Kyujin, kung walang kukuha, subukan na lang niyang isuot ito dahil bagay na bagay daw sa kanya. Sa narinig, sinuot ito ni Mr. Kim, ngunit laking gulat niya nang makakita siya ng mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Jiwook na puno ng pulang sinulid ang ulo at muntik nang himatayin si Mr. Kim sa takot. Pumunta pala si Jiwook para tanungin si Kyujin kung nasaan si Hayang. Nang malaman niyang nawawala ito, tinanong naman niya ang tungkol sa lalaking estudyante na kasama sa litrato ni Son A. Kaya ipinatawag si Jiwon para sa investigasyon. Laking gulat ng lahat nang sabihin niyang wala silang relasyon ni Son A. Si Son A raw ang nagyayang lumabas. Nakita raw niyang kakaiba na ang dating inaapi ay bigla na lamang naging ibang tao. Nagpatuloy si Jiwon sa kwento. Sa cafe raw, nag-usap sila at naghalikan. Gusto na sanang lumayo ni Jiwon, ngunit pinigilan siya ni Son A.
Pagkatapos noon, nagpa-picture sila at umalis, pero bigla na lamang tumakbo si Sun A na parang may nawalang mahalaga sa kanya. Pagkatapos nito, sinuri ni Ji-wook ang security camera kung saan sila nagpicture at natuklasan niyang may babaeng palihim na kinuha ang bag ni Sun A, si Hayang pala yon. Patuloy na sinundan ni Ji-wook ang bakas ni Hayang. Mula sa photo studio ni Hayang, nagtungo siya sa subway, pagkatapos ay sa parke, at bigla na lamang itong naglaho. Samantala, nakita ni Mr. Kim na may pulang sinulid sa ulo ng kanyang kapatid na babae na nakakabit sa ulo ng kanyang bayaw. Pero ang bayaw niya ay may ibang koneksyon. Sa wakas, naintindihan na ni Mr. Kim kung ano ang ibig sabihin ng mga sinulid na ito. Bigla siyang tinanong ng bayaw tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Narinig daw nitong ikakasal na siya, pero bakit daw sila naghiwalay? Narinig ito ng kapatid niya kaya agad itong sumabat para pigilan ang tanong, pero nagpumilit pa rin ang bayaw. Dahil doon, napilitan si Mr. Kim na ikwento ang lahat, na dati siyang nakatira na kasama ang kanyang nobya bago sila magpakasal. Isang araw, maaga siyang umuwi at nadatnan niyang may ibang lalaki sa kama ang nobya niya. Pinilit siyang aluin ng bayaw at sinabing mabuti na rin na nalaman niya bago pa sila ikasal. Nanlamig ang mukha ng kapatid niya at tuloy-tuloy ang pag-inom habang pinag-uusapan ang pagtataksil. Pagkatapos kumain, gusto raw manigarilyo ng bayaw kaya niyaya siya ni Mr. Kim na sumama. Pagpasok nila sa elevator, napansin niyang ang sinulid sa ulo ng bayaw ay nakakabit sa elevator sa kabila. Ibig sabihin, may relasyon ito sa isa pang nakatira sa gusali. Pagkatapos ng kaunting usapan sa labas, bumalik na sila sa taas. Bigla na lang pinindot ng bayaw ang maling palapag pero agad niya itong binago sa ika-10 palapag. May hinala na si Mr. Kim, kaya nang hindi nakatingin ang bayaw, pinindot niya ng palihim ang ika-4 na palapag. Nang bumukas ang elevator, nakita ni Mr. Kim na ang pulang sinulid ng bayaw ay nakakabit sa isang apartment sa palapag na yon. Samantala, galit na galit si Ji-wook dahil gusto ng pinuno ng departamento na isara na ang kaso at sabihin ito ay pagpapakamatay. Iniutos nitong itigil na ang investigasyon dahil ayaw na ng school board sa gulo. Pinakalma siya ng pinuno at sinabing nauunawaan niya ang nararamdaman ni Ji-wook. Ngunit pinayuhan siyang pumikit na lang at hayaan na ito. Agad na sumagot si Ji-wook, kung anak mo ang nakahandusay sa ospital, kaya mo ba talagang gawin yan? Sa kabilang banda, pumasok si Mr. Kim sa paaralan at pinuri siya ni Mrs. Kyujin na mas gumuwapo raw siya habang suot ang salamin. Samantala, wala pa ring balita tungkol sa guro sa panitikan. Napansin niyang may 2 pang guro na may relasyon. Dahil dito, tinanong ni Mr. Kim si Kyujin kung ano ang gagawin niya kung nalaman niyang may kakilala siyang may karelasyong bawal. Sabi ni Kyujin na sasabihin niya ang lahat at titingnan na lang kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, umuwi si na Mr. Kim at ang kanyang kapatid at nakakita sila ng isang package sa tapat ng kanilang pinto. Tama ang address pero ang nakapangalan ay si Chae-rin. Nang marinig ito ng kapatid niya, sinabi nitong nakatira si Chae-rin sa apartment 401. Agad na kinuha ni Mr. Kim ang package para isauli. Sa totoo lang, may hinala na siya kung ano ang nangyayari. Iniwan niya ang package sa harap ng apartment 401 at nagtago sa isang sulok para manmanan. Ilang sandali lang, dumating si Chae-rin na may dalang mga mamahaling gamit. Mukhang may kausap pa siyang kasintahan sa telepono. Nang makita ang package, kalmado niya itong pinulot at ipinasok sa bahay. Nagsaliksik si Mr. Kim sa mailbox ng apartment ng kapatid niya at natuklasan niyang bukod sa mga liham para sa kanyang bayaw, may liham din para kay Chae-rin. Araw iyon ng kamatayan ng ina ni Mr. Kim. Nasa business trip ang bayaw niya at malamang ay babalik sa loob ng 2 o 3 araw. Nag-usap sina Mr. Kim at ang kanyang kapatid tungkol sa mga bagay-bagay sa pamilya, ngunit nang mapunta sa usapan ang tungkol sa kanilang ama, napansin ang lungkot sa mukha ni Mr. Kim. Lumabas na ang kanilang ama ay nagkaroon ng kabit at labis na nasaktan ang kanilang ina hanggang sa ito ay pumanaw. Mula noon, naging sensitibo si Mr. Kim sa mga ganitong usapin. Noong nahuli niya ang kanyang nobya na may ibang lalaki, humagulgol ito at humingi ng tawad sa kanya. 6 na taon na silang nagsasama at balak na niya itong pakasalan, kaya napag-isipan niyang patawarin ito. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang nobya, naaalala niya ang ama niyang pinakakinamumuhian niya sa buong buhay niya. Kahit na mahal pa rin niya ang nobya niya, hindi na niya ito kayang tingnan sa mata. Kinabukasan, kumalat sa internet ang litrato ng guro sa panitikan at ni Hayang. Gulat na gulat ang mga guro. Hindi nila akalaing magagawa ng kanilang kasamahan ang ganoong bagay. Tuwang-tuwa naman ang mga kaklase ni Yunyok. Natutuwa silang nasangkot sa eskandalo ang guro at kaklase nila. Nang araw ding iyon, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng guro sa panitikan sa loob ng kanyang sasakyan, kasama ang isang sulat. Doon, inamin niya ang kanyang maling relasyon kay Hayang at humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Hindi raw niya kinaya ang kahihiyang dulot ng pagkakalantad kaya nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Ayon sa paunang pagsusuri, 3 araw nang patay ang guro sa panitikan. Agad namang may napansin si Ji-wook. Kung sa loob ng kotse sa parking lot siya namatay, imposibleng hindi ito natuklasan agad. Malamang ay sa ibang lugar siya namatay at inilipat na lang ang katawan. Bukod pa rito, ngayon lang kumalat online ang litrato, ibig sabihin, alam niya na mabubunyag ito. Kaya posibleng may taong nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Ji-yang ang class president na kumain kasama nila ni Yunyok. Madalas itong tumatanggi pero ngayon ay bigla itong pumayag. Dahil dito, nagduda si Ji-yang kaya tinanong niya kung may gusto ba ito kay Yunyok. Ngumiti lang ang class president at hindi sumagot. Lalo pang kinabahan si Ji-yang sa inasal ng class president. Paglabas ng 3, naghihintay na si Ji-wook. Sinabihan niya si Yunyok na sumakay sa kotse.
Galit na galit si Ji Yang at sumigaw, sinasabing may lakas ng loob si Ji Wook na dumukot ng tao sa gitna ng araw. Nagbanta pa si Ji Yang na tatawag siya ng pulis. Sa hindi inaasahan, agad na inilabas ni Ji Wook ang kanyang police badge at ipinakita ito sa kanila. Sa huli, pumayag si Yunyup na sumama sa kanya. Lumabas na gusto lang ni Ji Wook na tanungin si Yunyup tungkol kay Son A, partikular kung bakit pumunta si Son A sa paaralan noong gabing iyon. Ngunit hindi agad sumagot si Yunyup. Sa halip, tinanong niya kung nasaan ang salamin ni Son A. Sabi niya, kapag natagpuan ni Ji Wook ang salamin na iyon, sa kanya isasabi ang lahat. Samantala, aksidenteng nakita ni Teacher Kim ang bayaw niya sa kalsada. Ibig sabihin, hindi ito nagpunta sa business trip tulad ng sinabi nito sa asawa niya. Agad siyang sumakay ng taxi para sundan ito. Lumabas na ngayong gabi, may date ang bayaw niya sa kabit nitong si Chae-rin sa isang mamahaling restaurant. At nagbigay pa ito ng mamahaling kwenta sa babae. Nakita lahat ito ni Teacher Kim. Kaya agad siyang tumawag sa bayaw niya. Sunod-sunod siyang nagtanong, dahilan para mahirapan ang bayaw niya sa pagsagot. Dumaan siya sa mismong mesa ng mga ito at nakita ni Teacher Kim ang numero ng kwarto sa hotel na nirentahan nila, room 2407. Pumunta siya doon at labis siyang naiinis nang makita ang mga pulang sinulid na magkakagulo sa pagitan ng mga kwarto. Habang naghihintay ang bayaw niya kay Chae-rin na naliligo, biglang may malakas na kumatok sa pinto. Si Teacher Kim yon. Agad niya itong sinakal pagkalabas ng pinto. Kahit nahuli na, hindi pa rin humingi ng tawad ang bayaw at nagawa pa nitong sabihin walang maidudulot na mabuti ito sa kanyang asawa. Nang papasok na sana sa silid si Teacher Kim, agad siyang pinigilan ng bayaw at nangakong ayusin ang lahat. Muling binalaan siya ni Teacher Kim at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, naghanda na si Teacher Kim para lumipad papuntang Canada. Bago sila maghiwalay, binigyan siya ng pera ng kapatid niya, pero hindi pa rin mapakali si Teacher Kim dahil hindi pa rin umuwi o nagpaparamdam ang bayaw niya. Pumunta siya sa paaralan para kunin ang mga gamit niya. Habang nag-impake, sinilip ni Teacher Kim ang Instagram ni Chae-rin sa kanyang cellphone. Nakita niyang patuloy itong nagpo-post ng masasayang larawan, gaya ng dati. Ipinakita pa ni Chae-rin ang kwintas na ibinigay sa kanya ng bayaw. Pero may isang bagay na ikinabigla ni Teacher Kim. Nang makita niyang ipinakita nito ang ultrasound at ipinahayag sa publiko na siya ay buntis, agad tumawag si Teacher Kim sa kapatid niya pero hindi ito sumasagot. Dahil sa matinding pag-aalala, agad siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang may nagkakagulong tao sa harap ng kanilang pinto. Nasa loob ng kotse ang kanyang ate. Paulit-ulit itong bumabangga sa isa pang sasakyan. Nataranta si Mr. Kim at agad siyang tumakbo papalapit. Sinubukan niyang pakalmahin ito at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Ngunit isa lang ang paulit-ulit na sinasabi ng ate niya, bakit mo ginawa yon? Sa mga sandaling iyon, bumalik na ang bayaw niya. Pero imbes na alalahanin ng asawa, tumakbo ito papunta kay Chae-rin para aluin ito. Hindi na napigilan ni Mr. Kim ang galit. Mabilis siyang lumapit at sinuntok ang bayaw niya. Sumigaw si Teacher Kim, tao ka pa ba? Sa oras na yon, biglang nagsalita ang nakatatandang kapatid para pigilan ang dalawang tao na tila tatakas na. Doon na niya inamin na hindi asawa ng ate niya ang lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Taesyok, asawa ni Chae-rin. Dahil natakot siyang saktan ng ate ang buntis niyang asawa, agad bumalik si Taesyok. Siya pala ang ikatlong gulong sa relasyon ng lalaki. Kaya pala maling akala ang lahat. Akala ni Teacher Kim ay niloloko ng asawa ang kapatid niya, habang si Taesyok naman ay inakala na gusto ni Kim makipag-ayos sa kanya. Galit na galit ang ate ni Kim at gusto na niyang patayin si Chae-rin. Si Teacher Kim ay labis na nasaktan at napahiya. Ang pinakakaawa-awa sa lahat ay ang pamangkin niyang walang kaalam-alam sa magiging kinabukasan niya. Samantala, paulit-ulit na binabasa ni Ji Wook ang suicide note ng guro sa panitikan. Nagtataka siya kung sino ang gagawa ng ganoong kawalang kwentang sulat para sa pagpapakamatay. Bigla niyang naalala ang insidente sa pamangkin kaya nataranta siya at agad umuwi upang tingnan kung may iniwang sulat si Son A. Sa paghalughog niya, isang notebook lang ang kanyang natagpuan. Sa mga oras na yon, pauwi na si Yunyup. Nadaanan niya ang isang motel at napansin ang paanunsyo para sa receptionist. Kinuhaan niya ito ng litrato gamit ang cellphone upang balikan sa ibang araw. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang hinihintay na siya ni Ji Wook. Ipinakita ni Ji Wook ang isang kwaderno kung saan may guhit ng salamin at pulang sinulid sa ulo ng isang tao. Tinanong niya kung iyon ba ang sinasabi ni Yunyup na salamin at kung ano raw ang nakikita kapag ito'y sinuot. Pagkatapos ikwento ni Yunyup ang tungkol sa mga pulang sinulid at sa salamin, hirap pa ring maniwala si Ji Wook. Iniisip ni Yunyup na may kumuha ng salamin ni Son A, saka siya tinawagan para umakyat sa rooftop at pagkatapos ay itinulak pababa. Hindi alam ni Yunyup kung sino ang taong iyon. Mukhang ginamit ni Son A ang kakayahan niyang makakita ng S-line upang takutin ang iba, kaya't marami siyang naging kaaway. Nagsimulang magduda si Ji Wook na baka higit sa isang pares ang salamin dahil sa dami ng kakaibang insidente nitong mga nakaraan. Tinanong niya si Yunyup kung pulang-pula ba ang buong mundo sa paningin niya. Naiintindihan na ni Ji Wook ngayon kung bakit mahilig si Yunyup magsuot ng sunglasses. Nahinuhan niyang malungkot ang buhay ni Yunyup. Ngunit kung minsan, ang pagkakita sa S-line ay isa ring biyaya. Binisita ni Yunyup si Son A sa ospital at laking gulat niya nang mapansing na wala na ang pulang sinulid sa ulo ni Son A. Wala ring senyales ng buhay. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Yunyup, panaginip lang pala ang lahat. Nag-aalala si Ji Yang at ang class president sa hindi mapakaling kilos ni Yunyup. Kaya agad nila siyang niyaya na lumabas sa weekend para makapag-relax. Ngunit tumanggi si Yunyup dahil abala siya sa kanyang part-time job.
Nang tanungin ni Ji Yang kung ano ang trabaho niya, nag-alinlangan siya, saka binanggit ang isang staff sa paaralan, si Misyong. Samantala, sinisigawan si Misyong ng isang guro dahil sa mga dokumentong mali. Wala ring ni isang pulang sinulid sa kanyang ulo. Talagang mahirap maging isang taong nag-iisa. Lumabas na si Misyong ay mayroon ding espesyal na salamin at nakikita rin ang S-line. Naiinis siya sa kalat sa kanyang mesa at ibinuhos ang inis sa walang hintong pagstaple ng mga papel. Para kay Misyong, pansamantala lang ang trabahong pagtuturo. Ang tunay niyang pangarap ay maging isang artista. Gusto ni Misyong ang guro sa musika na gwapong-gwapo, ngunit hindi niya kayang umamin. Hindi rin pala siya pangkaraniwan. May kakaibang hilig si Misyong, suotin ang makukulay na damit at kulay rosas na wig at umupa ng kwarto sa motel mag-isa. Nagkataong ito rin ang motelong pinagtatrabahuhan ni Yunyop bilang receptionist. Sa kabilang banda, walang malinaw na pag-unlad sa kaso ni Son A. Sa ngayon, ang pinakamakatwirang palagay ay itinulak siya ng guro sa panitikan, tapos ay nakonsensya ito at nagpakamatay. Huling signal ng telepono ng guro ay sa loob ng paaralan din, ngunit ayon sa kanyang pamilya, may matinding takot siya sa matataas na lugar. Kaya imposibleng siya ang nagtulak kay Son A mula sa railing. Isa pang posibilidad ay si Hayang ang nagtulak kay Son A sa katumakas. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin siya. Wala ring bakas ng paggamit ng card o telepono si Hayang. Ang tanging sigurado si Jiwook ay hindi tumalon si Son A ng kusa. May kakaibang nangyayari. Nagbago na ang kanyang pamangkin mula nang isuot ang salamin iyon. Kinabukasan, nagtatrabaho si Yunyop nang biglang dumalaw ang dalawang kaibigan. Pati si Jiyang ay gustong umakyat para suriin ang mga kwarto. Sa huli, nagsiksikan ang tatlo sa maliit na silid ng reception. Maya-maya, may dumating na isang babae na may kulay rosas na buhok at nagpareserba ng room 206. Pamilyar siya kay Jiyang ngunit hindi niya mawari kung sino ito. Siguro Misyong pala yon. Pagkapasok sa kwarto, masayang humilata ito sa kama. At nagsimula siyang magsalita ng mag-isa ng mga kakatuwang bagay. Sabi niya, nakipagtalik na raw siya sa maraming lalaki. Pero mula nang dumating ang isang taong iyon, hindi na napupunan ng ibang lalaki ang laman ng puso niya. Inamin niyang natatakot siyang hindi niya ito makamit kailanman. Doon na nakilala ni Jiyang ang babae na may pink na buhok bilang staff ng eskwelahan. Napansin ni Yunyop na isa lang ang S-line sa kanyang ulo. Umuwi si Misyong sa kanyang simpleng bahay, tinanggal ang pink na wig at isinuot ang kanyang salamin. Tiningnan ni Misyong ang mundo sa labas ng bintana, isang mundong puno ng pulang sinulid. Samantala, nalaman ni Jiwook ang tungkol sa pinagmulan ni Yunyop. Nalaman niyang pinatay ng ina ni Yunyop ang kanyang ama at pagkatapos ay tumakas. Nasaksihan ni Yunyop ang krimen noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, kaya ginuhit niya ito gamit ang mga linya sa kanyang imahinasyon. Noong panahong iyon, pinaghinalaan ng mga tao na may sakit sa pag-isip si Yunyop. Tinanong ni Jiwook si Yunyop kung may S-line ba si Son A sa kanyang ulo. Nang makita niyang ayaw sumagot ni Yunyop, inisip niyang malamang ay meron nga. Ipinagpatuloy ni Jiwook ang pagtatanong kung konektado ba ang pulang sinulid sa ulo ng isa sa mga kaklase nila. Sabi ni Yunyop, hindi niya alam kung kanino konektado ang pulang sinulid pero hindi ito kaklase nila. Pinaghihinalaan ni Jiwook na baka ang taong konektado ang pulang sinulid kay Son A ang siyang nagtulak sa kanya, kahit posibilidad lang ito. Pag-uwi ni Yunyop, nanood siya ng TV at nakita ang balita tungkol sa isang random na pagpatay. Nahuli agad ang salarin matapos ang krimen, ngunit sinasabi nito na inosente na raw siya ngayon at patuloy pang nakangiti ng may kasiyahan. Ang nakakuha ng atensyon ni Yunyop ay ang suot ng salarin, isang pares ng salamin. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Jiwook na maaaring maraming pares ng salamin. Samantala, sinadya ni Miso, ang school staff, na pumasok sa music room kung saan nag-iisa ang kanyang crush at nakikinig ng musika upang mag-relax. Gulat siya na alam ng guro ang pangalan niya. Nahulaan pa nito ang pangarap niyang maging isang aktres na lalong nagpasaya sa kanya. Para bang tadhana nila ang isa't isa. Sa salamin, isang pulang sinulid lang ang mayroon ng bawat tao, pero inisip ni Miso na ang sinulid ay konektado sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng klase, inanyayahan si Yunyop ng class president sa isang espesyal na lugar, ang swimming pool ng swim team. Noong oras na yon, walang tao roon. Alam niyang gusto ni Yunyop ang mga tahimik at walang taong lugar, kaya dinala niya ito roon. Hindi marunong lumanggoy si Yunyop pero tumalon pa rin siya sa tubig. Ang malinaw at bughaw na tubig na walang bakas ng pulang sinulid ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at ginhawa. Ayaw na nga niyang umahon mula sa tubig. Natakot ang class president na baka malunod siya. Kaya tumalon din ito, ngunit nalaman niyang ayos lang si Yunyop. Sa katunayan, pakiramdam ni Yunyop ay napakasaya niya ngayong araw. Pagkaahon nila sa tubig, mahinahong isinuot ng class president ang kanyang coat kay Yunyop at sabay silang kumain ng noodles. Nausisa ang class president kung ano ang nangyari. Nag-alinlangan si Yunyop saglit bago sinabi na mula pagkabata, nakikita na niya ang mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Gulat ang class president at tinanong kung meron siya. Sagot ni Yunyop, wala. Idinagdag pa niyang wala ring pulang sinulid si class president at si Jiyang. Bagaman hindi pa rin lubos na nauunawaan ng class president ang kahulugan ng sinabi ni Yunyop, naniwala pa rin siya sa kanya. Tinanong ni Yunyop kung siya ba ay kakaiba. Sabi ng class president, hindi siya normal pero napakaastig niya. Nang gabing iyon, patuloy na tinitingnan ni Yunyop ang jacket habang inaalala ang mainit na pag-aalaga ng class president. Pagkatapos, inisip ni Yunyop na baka balang araw ay magkaroon na rin siya ng pulang sinulid sa kanyang ulo. Samantala, may isang babae na hindi alam kung anong krimen ang kanyang nagawa kaya siya ay inaresto. Nang makita niya si Jiwook, masaya niya itong binati.
Lumabas na matagal na pala siyang tumatawag kay Jiwook pero hindi nito sinasagot. Kahit na maraming pulang sinulid sa kanyang ulo, may sarili pa rin siyang prinsipyo na hindi siya dapat makipaghalubilo sa mga kriminal. Noong una, suspetsa pa lang siya kaya tinanggap pa yon. Nagtaka si Yun-sik kung bakit wala nang dinidate si Jiwook nitong mga nakaraang araw. Sagot nito, may isang taong kinainteresan niya. Nilinaw ni Jiwook na ito dahil sa kuryosidad lamang at hindi dahil gusto niyang dalhin ang taong iyon sa kama. Ang taong bumihag ng kanyang atensyon ay si Teacher Kyujin pala. Kinabukasan, muling pumunta si Misyong sa motel at nirentahan ang pamilyar na room 206. Nang naglilinis si Yunyop ng kwarto, aksidenteng narinig niyang muli ang pagbulong ni Misyong sa sarili. Pareho ito ng sinabi niya noong nakaraang araw na nakipagtalik siya sa maraming lalaki. Marahil iyon ang linyang paulit-ulit niyang inaensayo dahil malinaw na iisa lang ang sinulid sa kanyang ulo. Lumabas na may paranoia si Misyong. Takot siyang baka marinig ng lahat ang bawat inay niya, katulad ng pagtawa niya habang nakatingin sa guro. Napagtanto ni Misyong na ang lugar na ito ay isang lumang motel. Walang ibang tao sa kwarto tuwing araw. Sa kwartong ito, malaya siyang nakakakilos. Isang araw, nakakita siya ng pares ng salamin sa lamesa. Sa salamin, nakita ni Misyong ang sarili bilang isang perpektong tao. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan din niya ang isang butas sa dingding kung saan pwede niyang makita ang mga magkasintahan sa katabing kwarto na nagtatali. Para sa kanya, ang kwartong ito ang kanyang sariling perpektong mundo. Ngayong araw, sumilip muli si Misyong sa butas gaya ng dati. Gulat siya nang makita sa kabilang kwarto ang guro sa musika na kanyang iniibig. Masaya niyang pinanood ang bawat galaw ng lalaking pinapangarap niya hanggang sa biglang may lumitaw na babae na nagpahilo sa kanya. Isa itong sikat na aktres na mukhang dating nobya ng guro. Naging malapit ang dalawa at nagtalik sa iba't ibang posisyon. Hindi nila alam na may isang taong nasasaktan sa kabilang kwarto dahil sa pagguho ng kanyang pantasya. Pagkatapos ng lahat, nag-aya ang aktres sa guro ng isa pang tagpuan sa parehong oras kinabukasan. Kinabukasan, muling nirehistro ni Misyong ang room 206. Pero ngayon, hindi na siya naka-wig at naka-makeup gaya ng dati. Nagulat ng kaunti si Yunyop. Kinuha ni Misyong ang isang fire extinguisher at nilagyan ng pampatulog ang bote ng tubig. Mukhang may binabalak siya. Pagdating ng aktres, agad siyang binugbog ni Misyong gamit ang fire extinguisher at nawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinalagkad ni Misyong ang aktres papasok sa kwarto. Hinubad niya ang lahat ng damit ng aktres at isinuot ang mga yon sa sarili. Nag-makeup pa siya at kinulot ang buhok para magmukhang aktres. Pagkatapos mag-ayos, kalmadong pumasok si Misyong sa room 205 kung saan naghihintay ang guro sa musika. Pero sa kasamaang palad, agad siyang nakilala ng guro bilang si Misyong at hindi ang dating nobya nito. Napakunot no ang guro at tinanong si Misyong kung anong ginagawa niya roon. Agad siyang dumikit sa guro. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga linyang ilang beses na niyang inensayo. Sinabi niyang nakipagtalik siya sa maraming lalaki. Pero simula nang lumitaw ang guro sa musika, hindi na mapuno ng seks sa mga estranghero ang kanyang puso. Inamin ni Misyong na takot siyang hindi na niya makamtan ang lalaking ito. Pero hindi gaya ng panaginip ang tunay na buhay. Itinulak siya ng guro at nagtangkang umalis. Nagalit si Misyong at inihagis ang stapler sa kanyang ulo. Sa isang iglap, nawala ng malay ang guro sa musika. Masaya niyang niyakap at hinalikan ang kanyang lalaking iniibig. Akala ni Misyong ay nawalan lang ito ng malay dahil sa pampatulog. Sa hindi inaasahan, dumaloy ang pulang dugo mula sa likod ng ulo ng guro. Doon lang siya nataranta at napaiyak. Pero napansin ni Misyong na hindi pa rin nawawala ang pulang sinulid sa ulo ng guro. Kaya umakyat siya sa ibabaw nito at nagsimulang tumalon ng paulit-ulit. Biglang nagkamalay ang lalaki at nagtangkang itulak si Misyong palayo. Pero nagpatuloy pa rin siya hanggang tuluyang nawala ang pulang sinulid sa ulo ng guro. Pagkatapos noon, lumublob si Misyong sa bathtub. Ginamit niya ang stapler upang paduguin ang sarili at tinapos ang kanyang buhay. Sa oras na yon, nagkamalay na ang aktres. Mabilis siyang tumakbo palabas ng room 206 para humingi ng tulong. Sumigaw ang aktres na may baliw na babaeng nanakit sa kanya at nagnakaw ng kanyang damit. Nang tumakbo si Yunyop papasok sa room 205, huli na ang lahat. Patay na ang guro sa musika, isang pagkamatay na puno ng kawalang katarungan. Patay na rin si Misyong sa bathtub. Pero wala ni isang pares ng salamin na nahanap sa paaralan. Sabi ni Yunyop, pareho silang may isang S-line pero hindi ito konektado. Hindi rin niya alam, ni Jiwook, kung bakit ginawa ni Misyong ang lahat ng iyon. Pero hinala ni Yunyop, may kinalaman ito sa suot na salamin ni Misyong. Tuwing pumupunta siya sa motel, ibang-iba ang kilos niya kumpara sa paaralan. Marahil, matapos isuot ang salamin, naramdaman niyang isa siyang espesyal na tao. Pero sa totoo lang, napakapanganib ng mga salamin iyon. Lahat ng nagsuot niyon ay nauwi sa trahedya. Kaya't determinado si Jiwook na hanapin ang nasa likod ng lahat, ang taong naging dahilan kung bakit halos nawala ang kalahati ng buhay ni Sun-ae. Bumalik siya sa room 205 at binuksan ang takip ng bathtub. Sa tubig at dugong bumubulwak sa kanal, lumitaw ang isang pares ng salamin sa ilalim. Pinulot ni Jiwook ang salamin at isinuot ito. Doon lang niya nakita ang mga pulang sinulid na nagsusulputan sa kanyang ulo, nagsisiksikan sa dami. Walang kamalay-malay, hinawakan niya ang kanyang ulo pero wala naman siyang naramdaman. Pagdating niya sa istasyon ng pulisya, nagulat siya nang makita at mabilang ang mga pulang sinulid sa ulo ng kanyang mga kasamahan. May magkasintahang matagal ng palihim na nagkikita. Si Yun-sik ay may dalawang sinulid din sa ulo. Tinanong siya ni Jiwook at sinabi ni Yun-sik na isa lang ang naging kasintahan niya bago siya nagpakasal.
Sa sandaling yon, may pumasok na babaeng estudyante mula sa Banju High School upang magsumbong ng isang insidente. Napansin ni Ji-wook na may 4 na pulang sinulid sa ulo ng babae. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Pinilit ni Ji-wook ang lalaking estudyante na nakipag-date kay Son A na magpatingin sa ospital. Sa resulta, ang sinulid sa ulo ni Son A ay hindi pala konektado sa ulo ng lalaking yon. Nagtanong pa si Ji-wook at inamin ng estudyante na minsan ay sinabi ni Son A na galit siya sa isang tao at gusto niya itong patayin. Pero hindi raw niya alam kung sino ang tinutukoy. Malapit na ang kaarawan ni Yoon-yup kaya gusto siyang sorpresahin ni Ji-yang. Nakipagkita muna sa kanya ang class president, silang dalawa lang. Sa oras ding iyon, may nag-text mula sa hindi kilalang numero at inimbitahan si Yoon-yup sa isang party para sa kanyang kaarawan. At noong ika-1 ng Nobyembre, may text ding natanggap si Yoon-yup mula sa misteryosong numero na nagsabing, "Ako rin ay nakita ang mundong nakikita mo." Nagtaka si Yoon-yup kung sino ang taong iyon at ano ang layunin niya. Kinabukasan, napansin ni Yoon-yup si Gina, isang kaklase na may 4 na pulang sinulid sa ulo. Siya rin ang estudyanteng pumunta kahapon sa istasyon para magsumbong. Sa panahong ito, humiling si Yoon-sik kay Ji-wook na imbestigahan ang kaso. Lumalabas na ang isinumbong ni Gina ay isang insidente ng pangmomolestya. Isang linggo na ang nakalipas, pumunta si Gina sa bahay ng isang kaklase upang uminom. Dati silang parehong K-pop trainees kaya malapit sila sa isa't isa. Matapos uminom, nawalan ng malay si Gina ng ilang sandali. Pero paggising niya, napansin niyang baliktad ang kanyang panloob. Mariing iginiit ni Gina na hindi siya nakipagtalik. Alam ni Ji-wook na nagsisinungaling siya pero hindi niya ito pwedeng ibunyag. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa paaralan upang hanapin ang lalaking estudyante. Ang mga estudyante roon ay nasa high school pa lang pero marami na sa kanila ang may pulang sinulid sa ulo, ang ilan ay higit pa sa isa. Nagulat si Ji-wook sa nakita dahil noong siya ay nasa high school, napakabait niya. Sa sandaling iyon, nagkataong nasalubong nila si Kyujin. Laking gulat ni Ji-wook nang mapansin niyang wala kahit isang pulang sinulid sa ulo nito. Napansin ni Kyujin ang kanyang bagong salamin at pinuri ito, sinabing bagay ito sa kanya. Sa narinig, medyo nahiya si Ji-wook at namula ang kanyang pisngi. Nang makilala nila si Hanju, isang lalaking estudyante, napansin ni Ji-wook na isa lang ang pulang sinulid sa ulo nito. Mayabang si Hanju at iginiit na wala siyang ginawang masama kay Gina. Hindi raw niya ito ginusto, ni wala raw siyang balak gawin ito. Kakatapos lang tanungin ni Ji-wook si Hanju nang nagkataong makasalubong niya si Yoon-yup. Napansin ni Yoon-yup ang suot niyang salamin kaya agad niyang naisip na may kakaiba. Hiningi niya kay Ji-wook ang salamin pero tumanggi ito at sinabing ebidensya yon sa kaso at hindi niya ito maaaring ibigay. Hindi mapakali si Yoon-yup dahil masyadong delikado ang salamin. Kaya nitong baguhin ng lubos ang sino mang magsuot nito. Habang nagtatalo sila, dumating si Kyujin at naabutan sila. Kaya wala nang nagawa si Yoon-yup kundi ang umalis na may panggigigil. Samantala, sinamantala ni Ji-wook ang pagkakataon upang yayain si Kyujin na kumain at pagkatapos ay nagpapaalam na rin. Tahimik siyang tinitigan ni Kyujin at pinanood ang napakaraming pulang sinulid sa ulo ni Ji-wook, saka siya ngumiti nang hindi maipaliwanag ang kahulugan. Hindi nagtagal, nagtungo sina Ji-wook at Yoon-sik sa entertainment company na tumanggap kina Gina at Hanju bilang trainees. Doon, sinabi ng direktor na siya raw ang nag-udyok kay Ji na natumigil na dahil kulang ito sa talento at hindi rin nagsusumikap. Madalas pa raw nitong yayain ang mga lalaking trainees na uminom at gumala. Nagreklamo si Yoon-sik na sobrang sakit sa ulo ang kasong ito at hindi na nila alam kung sino ang dapat paniwalaan. Pareho pa silang menor de edad kaya hindi rin sila pwedeng puwersahang tanungin. Biro pa ni Yoon-sik, sana raw may lie detector sila. Nasabi iyon ni Yoon-sik pero hindi niya alam na may salamin si Ji-wook na kayang tumukoy ng kasinungalingan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagkuha ng mga pahayag. Ayon kay Hanju, si Gina raw ang laging sumusunod sa kanya. Siya raw mismo ang nagkusang pumunta sa bahay niya. May mga text messages pa raw siya bilang ebidensya. Samantala, binura ni Gina ang mga text messages at nilabhan ang damit na suot niya noong araw na yon. Isang linggo pa bago siya nagsumbong. Kaya naman kahina-hinala ang kilos niya. Sinadyang buksan ni Ji-wook ang pinto para mapagmasdan sila at napansin niyang ang kaisa-isang sinulid sa ulo ni Hanju ay hindi konektado kay Gina. Kaya tinanong niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, sinabi ni Ji-wook kay Yoon-sik na ibasura na lang ang kaso. Pag-uwi ni Ji-wook ng gabing iyon, nadatnan niyang naghihintay si Yoon-yup. Humiram siya ng salamin para subukan ito. Ngunit lumabas na walang pinagkaiba, pareho lang ang nakikita niya kahit walang salamin. Inamin ni Ji-wook na nakita niya ang kaso ng mga magulang ni Yoon-yup. Pinawi niya ang bigat ng loob ni Yoon-yup at sinabing hindi iyon kasalanan ng bata. Kahit mapanganib ang salamin, naniniwala siyang may pagkakataon itong makatulong sa tao. Katulad na lang ng pagligtas ni Yoon-yup sa isang batang babae sa gusaling tinitirhan nila. Isiniwalat ni Ji-wook na tinulungan siya ng salamin na matuklasan na pinagbibintangan lang pala ni Ji na si Hanju kaya niya ipinasarado ang kaso. Ngunit sinabi ni Yoon-yup na maaaring nagsasabi ng totoo si Gina. Dahil isang linggo lang ang nakalipas, nakita raw niya na wala man lang kahit isang hibla ng sinulid sa ulo ni Gina. Buti na lang at hindi pa tapos si Yoon-sik sa kanyang report. Kaya 2 pulis ang pumunta sa bahay ni Hanju upang magsagawa ng investigasyon. Matagal silang tumawag bago ito nagbukas ng pinto. Napansin nilang sobrang linis at maayos ang bahay. Ngunit hindi nagtagal, ginamit ni Hanju ang dahilan na kailangan niyang gumising ng maaga kinabukasan upang paalisin ang dalawa. Samantala, pumunta si Yoon-yup sa motel na isinara matapos ang krimen. Hindi niya alam na may isang babaeng mahabang buhok na palihim siyang sinusundan.
Lumabas na pinaghihinalaan ni Yunyop na may taong sadyang nag-iwan ng salamin sa pinangyarihan ng krimen. Kaya't nagdesisyon siyang bumalik dito upang humanap ng mga bakas. Bigla na lang lumitaw ang isang anino na ikinagulat niya. Yun pala ay ang class president. Nagkataong nakita niya si Yunyop na pumasok kaya sinundan niya ito sa pag-uusisa. Nang makita ni Yunyop na tila natatakot ang class president, tinukso niya ito na may kung anong bagay sa kanyang ulo. Sa gulat, niyakap siya ng class president. Bigla namang naging awkward ang sitwasyon. Pumikit ang class president, tila hinihintay ang halik ni Yunyop. Halos matawa na siya sa nakita. Sa sandaling iyon, inisip ni Yunyop na may isang sinulid na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Sa wakas, naganap ang matamis nilang unang halik. Samantala, sina Jiwook at Yunsik ay nagsisiyasat sa tambakan ng mga lumang gamit sa ilalim ng apartment ni Hanju. Natagpuan nila ang isang bedsheet na kapareho ng kulay ng kumot at unan ni Hanju. Napansin kasi ni Jiwook noong una siyang pumasok sa bahay ni Hanju na ang bedsheet ay ibang-iba ang kulay kumpara sa unan at kumot. Hindi ito bagay sa disenyo ng kwarto. Itinapon ni Hanju ang isang kumot na maayos pa naman. Malinaw na may itinatago si Hanju. Kinabukasan, ipinatawag siya upang tanungin muli. Kalma lang si Hanju at ipinaliwanag na madumi na raw ang bedsheet kaya itinapon niya ito. Ang mga dugong nakita roon ay baka raw galing sa pagbabahing ng ilong ni Gina o sa kanyang pagreregla. Nang tanungin pa siya ni Jiwook tungkol sa nangyari noong araw na yon, sinabi ni Hanju na binigyan niya si Gina ng whiskey. Naubos ni Gina ang isang bote at gusto pa nitong uminom, ayaw pa niyang umalis. Kaya lumabas si Hanju upang bumili pa ng beer. Pagkatapos uminom ng beer, nawala ng malay si Gina. Tiningnan nila ang CCTV sa convenience store at nakita ngang bumili ng beer si Hanju. Pinaghinalaan ni Jiwook na habang wala si Hanju, may ibang taong palihim na pumasok at may ginawang malaswa kay Gina. Sa oras ding iyon, napansin ni Jiwook ang 4 na kabataang lalaki na lumabas mula sa apartment building. Nandoon sila ng halos 1 oras. Agad niyang binilang ang mga pulang sinulid sa ulo ng bawat isa. Totoo nga, pagkatapos nilang lumabas ng gusali, nadagdagan ng tig-isang sinulid ang bawat isa sa kanila. Ang isa pa nga na wala ni isang sinulid ay biglang nagkaroon. Walang duda, nahanap na nila ang tunay na salarin. Kinabukasan, nadiskubre rin ni Yunyop na may 4 na pulang sinulid sa ulo ni Gina na konektado sa 4 niyang kaklase. Agad siyang kumuha ng telepono para tawagan si Jiwook. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating na si Jiwook. Agad namang dinala ang 4 na estudyante para imbestigahan, ngunit mariin pa rin nilang itinangging may kasalanan sila. Napansin ni Jiwook na ang may isang sinulid lang sa ulo ang pinakakinakabahan. Kaya't agad niyang sinabi, sumakay ka sa kotse, ihahatid kita pauwi. Habang nasa biyahe, lalo pang ninerbiyos ang binatilyo nang mapansing hindi sila papunta sa bahay niya, kundi sa kabaliktarang direksyon. Huminto ang dalawa sa tapat ng apartment building ni Hanju, bumaba ng sasakyan, at iniwan siyang mag-isa sa loob. Nag-aalala na si Yunsik dahil pa-expire na ang panahon ng detensyon. Wala na silang sapat na dahilan upang ikulong pa ang 4. Ngunit kalmado lang si Jiwook at sinabing, kumalma ka lang. Sa loob ng 10 minuto, bibigay din yan. Ilang minuto pa, hinila ni Yunsik ang binatilyo palabas ng kotse upang ipakita ang lugar. Doon, biglang nataranta ang binatilyo at tumakbo palayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay nahuli agad siya ni Yunsik. Pinusasan siya ni Jiwook sa kotse at tinakot siya na sa 4, siya ang pinakakahinahinala. Umiyak muna ang binatilyo bago tuluyang umamin. Totoo raw, silang 4 ay may ginawa kay Gina. Ngunit ang utak ng lahat ay si Hanju. Alam daw nilang matagal nang may gusto si Hanju kay Gina. Nang araw na yon, tinanong daw nila si Hanju kung magkano ang ibabayad sa kanila kapalit ng pagtulog kasama si Gina. Pagdating nila sa bahay, walang malay si Gina dahil nilagyan ni Hanju ng pampatulog ang inumin nito. Sa puntong ito, wala nang nagawa ang 3 iba pa kundi ang umamin na rin. Lahat sila ay nagsabing si Hanju ang utak at nanood lang ito mula umpisa hanggang dulo. Nakita ni Jiwook ang mga sleeping pills sa loob ng fire extinguisher sa bahay ni Hanju. Pero matigas pa rin ang pagtanggi niya. Ayon kay Hanju, hindi raw siya ang direktang gumahasa kay Gina. Ngunit ngayon, may ebidensya na si Jiwook at may 4 na saksi upang idiin si Hanju sa korte. Iyon na lang daw ang kaya niyang gawin. Sinabi pa ni Jiwook na sana raw ay pwedeng isuot ng hukom ang salamin upang makita ang buong katotohanan. Pero ayon kay Yunyop, hindi raw kayang ipakita ng salamin ang buong katotohanan. Nagbiro pa siya na sana raw ay kasing dami ng kay Jiwook ang pulang sinulid sa ulo niya. Sa narinig na yon, hindi alam ni Jiwook kung pinupuri ba siya o niloloko. Biglang tumawag ang Home for the Aged. Wala nang nagawa si Jiwook kundi utusan si Hanju na bumaba na ng kotse at umalis agad. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang class president para sunduin siya. Lumabas na nawawala ang ama ni Jiwook. Ngayon, hindi tulad ng dati, hindi siya pumunta sa rooftop. Ngunit sa surveillance camera, nakita ang isang babaeng dumating at isinama siya papunta sa kotse. Nagulat si Jiwook nang ma-realize niyang siguro Kyujin pala ang kasama ng kanyang ama. Sinadya pa nitong tumingala upang malinaw na makita ng kamera ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, may natanggap na larawan si Jiwook mula sa isang hindi kilalang numero, si Son A habang nasa kama sa ospital. Nagpanik si Jiwook at agad na nagmaneho papuntang ospital, tumakbo papasok sa kwarto ni Son A. Nang makitang ligtas pa ang dalaga, nakahinga siya ng maluwag. Pero bigla niyang napansin na gumagalaw ang pulang sinulid sa ulo ni Son A at kumokonekta ito sa labas ng pintuan. Agad niyang hinugot ang kanyang baril bilang pag-ingat habang dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang pumasok ay ang kanyang ama. Gulat na gulat si Jiwook at hindi niya maunawaan kung paanong napunta roon ang kanyang ama.
Ngunit sa oras na yon, nasilayan ni Jiwook ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya inakala na ang tanging sinulid sa ulo ni Son A ay direkta palang konektado sa ulo ng kanyang ama. Tuluyang nabaliw si Jiwook at itinulak ang kanyang ama sa sahig, handa na siyang saktan ito. Buti na lamang at may natira pang kaunting katinuan sa kanya upang magpigil. Ngunit masyado nang masakit ang katotohanang iyon at halos hindi niya na makayanan. Paulit-ulit na sinisi ni Jiwook ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa nito iyon kay Son A. Samantala, sa ibang lugar, ang mga kamay ni Yunyop ay puno ng dugo. Humahagulhol si Yunyop habang tinatawagan si Jiwook. Kailangan niya ito ngayon, kailangan niya ng tulong. Kasabay nito, may isang dalagang nagtatrabaho sa isang coffee shop na nakatanggap ng text mula sa hindi kilalang numero. Pagkabukas niya nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Isang palihim na kinuhang video iyon ng kanilang pagminiig ng kanyang nobyo. Malinaw na may sumunod at palihim na kumuha ng video sa kanila. Pagkatapos ng klase, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid niya. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Bawat bulungan sa likod niya ay parang dahan-dahang pumapatay sa kanyang paghinga. Pagkaupo niya, nag-text ang kanyang matalik na kaibigan, nagtatanong kung siya nga ba ang nasa video. Kinagabihan, sunod-sunod ang natanggap niyang mga mensahe mula sa taong nagpakalat ng video. Binantaan siya nitong sagutin ang tawag, at kahit magreklamo siya sa pulis, hindi raw mawawala ang video. Simula noon, tila nawalan siya ng pag-asa at palaging nasa bingit ng pagkabaliw. Tinitigan niya ang mga sasakyang dumaraan at iisa lang ang laman ng isip niya, isang hangal na ideya. Kaya't naglakad siya palapit sa kalsada nang hindi nag-isip. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may humila sa kanya mula sa likod. Siguro Kyujin pala. Katatapos lamang niyang bumili ng kape, at iniabot nito ang isang pares ng salamin, sabay sabing natagpuan niya ito malapit doon kaya baka pag-aari ng dalaga. Kahit sinabi ng dalaga na hindi sa kanya yon, iniwan pa rin ni Kyujin ang salamin at umalis. Samantala, may tagpuan sina Yunyop at ang class president sa may bus stop. Agad tumakbo ang binata nang mabasa ang mensahe ni Yunyop. Binati pa nga niya si Yunyop ng maagang happy birthday, kahit bukas pa talaga ang kaarawan nito. Matagal na nag-alinlangan si Yunyop bago niya iminungkahi sa class president na pumunta sila sa isang motel. Nang marinig iyon, namula ang binata sa hiya at hindi alam kung paano tutugon. Pinangahasa ni Yunyop ang sarili at inamin na kung maaari siyang mapalapit sa kahit kanino, gusto niyang siya lang. Tinanong ng class president kung gusto ba siya ni Yunyop. Agad itong tumango. Pagkatapos, inilabas niya ang kondom na inihanda niya na agad namang nagpatawa sa binata. Hinalikan siya nito ng banayad at sa unang pagkakataon ay nagsama sila. Matapos iyon, lumitaw ang isang pulang sinulid sa ibabaw ng kanilang mga ulo na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon nilang pagsasama, kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Yunyop, parang pumasok siya sa ibang mundo. Hindi maitago ng lalaki ang kanyang tuwa. Nakatutok lamang ang mga mata niya kay Yunyop. Magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Gusto sanang yayain ng binata si Yunyop na kumain, pero nag-aalala itong baka maiwanan sila ng huling bus, kaya tumakbo na lang siya para bumili ng pagkain. Nakatayo lamang si Yunyop habang pinapanood siya. Puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Nang mawala sa paningin niya ang binata, tumingin siya sa salaming bintana sa gilid ng kalsada habang pinaglalaruan ang pulang sinulid sa kanyang ulo. Bigla na lamang may malakas na ingay at isang sigaw mula sa malayo. Nagulat si Yunyop at agad na tumakbo patungo sa karamihan. Sa harap niya ay nakahandusay ang class president sa isang lawan ng dugo at katabi niya ang isang birthday cake. Tinarakan ang katawan nito ng mga bakal na mula sa isang construction site. Napaluhod si Yunyop at nagsimulang humagulgol. Lagi niyang inisip na isa siyang isinumpang bata na kapag minahal siya ng isang tao, aalis rin ito sa kanya. Ganoon din ang nangyari sa kanyang mga magulang, iniwan rin siya. Akala ni Yunyop walang makakapagmahal sa kanya ng totoo hanggang makilala niya ang class president. Siya lang ang taong nagpaniwala sa kanya na maaari siyang magbago. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, iniwan rin siya nito. Hindi pa man siya tuluyang nakaka-recover sa pagkawala ng class president, nakatanggap siya ng isang kakaibang mensahe. Maikli lang ang nilalaman at may kasamang video, si Jiang, nakatali. Kitang-kita sa mukha nito ang takot na parabang may nananakot sa kanya. Litong-lito si Yunyop at hindi alam ang gagawin kaya tinawagan niya ang pulis. Nagulat si Jiwook nang malaman kung sino ang may pulang sinulid sa ulo ng kanyang pamangkin. Tinanong niya si Yunyop kung alam ba niya kung sino yon. Sabi ni Yunyop kung alam lang niya, matagal na niyang sinabi. Sa puntong iyon, isiniwalat ni Yunyop ang isang lihim na hindi pa niya kailanman naikwento kahit kanino. Tuwing kaarawan niya, may natatanggap siyang greeting card. Noong una, akala niya ay galing ito sa kanyang ina na patagong nagpapadala. Pero kalaunan, napagtanto niyang may isang taong naghihintay sa kanyang pagtanda. Naghihintay ng araw na si Yunyop ay tuluyang magiging isang ganap na dalaga. Kahapon, hindi pa man ang kanyang kaarawan, pero pinili na niya ang araw na yon para sa sarili niya. Ipinakita ni Yunyop kay Jiwook ang isang text message mula sa hindi kilalang numero na nagyaya ng pagkikita. Pagkabasa niya nito, agad na inisip ni Jiwook na ang tumawag kay Yunyop at ang taong nagpadala ng salamin sa kanya at kay Son A ay isa. May isang misteryosong taong kumikilos sa likod ng lahat. Biglang pumasok sa isip ni Jiwook ang kuha sa CCTV ng ospital. Ang taong lumitaw roon ay si Teacher Kyujin. Mukhang may koneksyon ang lahat ng ito. Ngunit ang kakaiba, nang siyasatin ni Jiwook ang background, walang taong nagngangalang Kyujin. Parang hindi kailanman umiral sa anumang dokumento ang homeroom teacher ni Yunyop.
Pagdating ni Yunyup sa paaralan, agad niyang napansin ang isang silid-aralan na may nakabukas na ilaw. Agad siyang pumasok sa loob habang mabilis siyang sinundan ni Jiwook. Pero pagpasok ni Jiwook sa parehong silid, wala siyang nakita. Isa lamang itong bakanting silid, walang tao. Samantala, nakita ni Yunyup si Ji Yang na nakatali sa gitna ng silid. Nauutal si Ji Yang at sinabing si Yunyup daw ang nag-text sa kanya para pumunta rito. Pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Nataranta si Yunyup, agad niyang kinalag ang pagkakatali kay Ji Yang at hinila ito palabas sa hallway para hanapin si Jiwook. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nasa iisang hallway silang tatlo pero hindi sila magkita-kita. Tumakbo sina Yunyup at Ji Yang pababa ng hagdan pero tila lalong humahaba ang hagdanan. Sa bawat liko nila, akala nila ay nasa mas mababang palapag na sila. Pero pagtingin nila pataas, pareho pa rin ang tanawin. Para bang nakakulong sila sa loob ng paaralan. Habang si Jiwook naman ay tumakbo paakyat ng hagdan at dumiretso sa rooftop. Narinig ni Yunyup at Ji Yang ang ingay at agad din silang tumakbo paakyat. Pagdating nila sa rooftop, wala silang nadatnan. Sa oras na ito, si Jiwook ay tila naligaw sa isang napakakakaibang espasyo. Ang lupa ay baligtad na parang langit. May grupo ng mga taong nakaputi na tila nagsasagawa ng isang kultong ritual. At ang magsasagawa ng ritual ay ang babaeng nagtatrabaho sa coffee shop. Lumalabas na matapos niyang isuot ang salamin at makita ang S-line, bumalik si Kyujin at iminungkahing pumatay siya ng tao upang mawala ang mga sinulid sa kanyang ulo. Sa lalong madaling panahon, makikita na raw ng lahat ang S-line kahit walang salamin. Sa panahong iyon, ang mga sinulid sa kanyang ulo ay magiging kahinaan na maaaring samantalahin ng iba. Kaya mula noon, pinatay ng babaeng ito ang lahat ng nakipagtalik sa kanya. Mula sa 4, naging 3, at kalaunay nawala ang lahat ng sinulid sa kanyang ulo. Ngayong araw, lilinisin niya ang kanyang huling kasalanan. Sumigaw siya na kapag naging pula na ang mundo, lahat sila ay muling isisilang. Nagmamakaawa ang lalaking nasa harap niya, nanginginig sa takot, pero walang awa pa rin siyang inatake ng babae. Nasaksihan ni Jiwook ang lahat, pero hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, inamin din ni Yunyup kay Ji Yang na nakakakita na siya ng mga kakaibang bagay mula pa noong siya'y isinilang. Sa hindi inaasahan, nakasuot rin pala ng salamin si Ji Yang at nakita rin niya ang S-line. Ibinunyag niya na sinabi ng punong guro na kapag namatay ang isang tao, makikita na nila ang S-line kahit walang salamin. Noon lang tuluyang nakumpirma ni Hyun-hook na si Kyujin nga ang nasa likod ng lahat. Sa kakaibang espasyong iyon, lumitaw si Kyujin at napakaraming pulang sinulid ang nakakabit sa kanyang ulo. Mas kaunti ang mga sinulid ni Jiwook kaysa sa kanya. Bigla niyang itinuon ang kanyang mga mata kay Jiwook, dahilan para lumingon ang lahat sa kanya. Hinila niya ang puting tela at isiniwalat na ang susunod na lilinisin ay ang ama ni Jiwook. Nataranta si Jiwook at agad na tinangkang kalagin ang tali ng kanyang ama. Sa hindi inaasahan, iniabot ni Kyujin kay Jiwook ang isang kutsilyo at sinabing patayin ang kanyang ama. Iyon lamang daw ang tanging paraan para mailigtas si Sun-A. Dahil kung malalaman ng buong mundo ang sinulid na nag-ugnay kina Sun-A at sa kanyang lolo, tiyak na hindi niya kakayanin mabuhay. Nanginginig si Jiwook habang itinaas ang kutsilyo, pero sa huling sandali, pinili niyang huwag saksakin ang kanyang ama, bagkus sinaksak niya si Kyujin. Ngunit laking gulat niya, tila may pambihirang lakas si Kyujin. Madali siyang napigilan at itinapon palayo. Sa malamig na kilos, sinaksak ni Kyujin sa liig ang ama ni Jiwook, dahilan ng mabilis nitong pagkamatay dahil sa matinding pagdurugo. Noon lamang binunot ni Jiwook ang kanyang baril. Ngunit hindi man lang natakot si Kyujin. Sa espasyong ito, tila hindi siya kayang saktan. Ang mga ordinaryong tao ay walang kapangyarihang patayin siya. Pagkatapos ay tinaas niya si Jiwook sa liig at inamin na siya ang nagtulak kay Sun-A mula sa rooftop. Dahil kung hindi napunta si Sun-A sa ospital, hindi sana nagtuon ng pansin si Jiwook. Inihanda na niya ang lahat para matuklasan ni Jiwook ang nakakatakot na katotohanan. Samantala, si Yunyup ay sinasakal mula sa likuran ni Ji Yang. Sa kabutihang palad, nakuha ni Yunyup ang salamin at itinapon sa sahig, dahilan upang pakawalan siya ni Ji Yang. Mabilis niyang sinipa ang salamin at binasag ito. Sa sandaling iyon, tila biglang natauhan si Ji Yang at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Ngunit may kakaiba. Napansin ni Ji Yang na naging berde ang mga mata ni Yunyup. Ang mga patak ng dugo mula sa sugat sa kanyang mukha ay kusa ng bumukod at dahan-dahang lumipad pa itaas. Sa loob ng mga patak ng dugong iyon ay may hindi mabilang na pulang sinulid. Sa ilang saglit lang, natagpuan ni Yunyup ang sarili sa isang kakaibang lugar kasama ang grupo ng mga taong nakasuot ng puti. Sa mga sandaling iyon, itinapon ni Kyujin si Jiwook palayo at hinarap si Yunyup. Inihayag ni Kyujin na isinilang si Yunyup na may kakayahang makita ang mga pulang sinulid para sa araw na ito. Hindi siya isinumpa, kundi isang regalo at isang biyaya. Likas sa tao ang pagiging mausisa at lahat ay nagnanais na makita ang S-line. Si Yunyup ang kumakatawan sa pagnanais na yon. Sa sandaling ito, sabay-sabay na binasag ng mga taong nakaputi ang kanilang mga salamin at pinalibutan silang dalawa. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Yunyup, inilabas ni Kyujin ang isang kutsilyo at malamig na humampas pababa. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang taong biglang sumugod upang salagin ang atake at pagkatapos ay bumagsak. Ito ay ang ina ni Yunyup. Matagal na siyang nawawala. Umiiyak siyang humingi ng tawad kay Yunyup dahil nahuli siya ng dating. Inamin niya na mayroon siyang salamin at siya mismo ang nakakita. Ang pulang sinulid na nag-ugnay sa kanyang asawa at sa kapatid nito. Kaya hindi kasalanan ni Yunyup ang lahat. Hirap siyang magsalita at pagkatapos ay binawian ng buhay. Sa matinding sakit, sumugod si Yunyup kay Kyujin ngunit nasaksak siya sa tiyan.
Ang mga patak ng dugo mula sa sugat ay hindi bumaba kundi lumipad pa itaas. Pinakontrol din ni Kyujin si Yonyop upang lumipad sa ere. Ang dugo sa kanyang katawan ay biglang bumulwak at naging napakaraming pulang sinulid. Nagsama-sama ang mga ito sa isang punto at mabilis na hinabi sa isang dambuhalang pulang sinulid. Muling narinig ang tinig ni Kyujin. Ang kamatayan ni Yonyop ang magdadala ng mga mata ng mga Diyos sa sangkatauhan at ang mga biyaya ay ipagkakaloob. Habang ang mga huling patak ng dugo ay lumilipad pa itaas, unti-unting bumagsak si Yonyop. Natapos ni Kyujin ang ritual, kaya't nagliwanag ang sinulid at saka ito nagkawatak-watak. Habang nagagalak si Kyujin, biglang bumangon si Yonyop at sinaksak siya. Ngunit sinabi ni Kyujin na huli na ang lahat dahil natapos na nila ang kanilang misyon. Pagkasabi nito, bumagsak siya. Nang mawala na ang pinuno, nagsipagtakbuhan sa takot ang iba. Nagtataka si Jiwook sa nangyayari nang may bumangga sa kanya at nahulog ang salamin nito. Sa isang iglap, napunta silang muli sa rooftop ng paaralan. Naghihintay doon si Jiyang. Pinulot ni Jiwook ang salamin sa gilid ng railings at muntik nang tumalon. Mabuti na lamang at hinila siya pabalik ni Yonyop sa tamang oras at pinayuhang dalawin si Sun A upang siya ay makapanatag. Sa sandaling ito, naging maliwanag na pula ang kalangitan. Dahil sa kakaibang pangyayari, nagsilabasan ang mga tao upang tingnan at kuhanan ito ng larawan. Nakatingin din si Yonyop sa pulang langit. Biglang, may maraming sinulid na kumabit sa ulo ni Jiwook. Kasabay nito, nagsilabasan din ang mga sinulid sa ulo ng bawat tao, dahilan upang mabigla at malito ang lahat. Hindi nila alam kung ano yon at bakit may tumubo sa kanilang mga ulo. Ang mundo ngayon ay tila nabalot ng matinding pulang liwanag, dahilan upang maalala ni Yonyop ang sinabi ni Kyujin. Na balang araw, ang mundong nakikita niya ay makikita na rin ng lahat, isang mundong kung saan lahat ay makikita ang S-line. Sa wakas, naging isang normal na tao si Yonyop tulad ng matagal na niyang minimithi. Isang taon na ang lumipas, at isang matinding kaguluhan ang yumanig sa buong mundo. Lahat ay naghanap ng kasagutan kung bakit lumitaw ang S-line, ngunit wala ni isa ang nakahanap ng sagot. Ngayon, karamihan sa mga tao na lumalabas ay nakasuot na ng mask. Sa wakas, nagising si Sun A. Sa mundong puno ng mga pulang sinulid, siya ay muling isinilang na walang kahit isang sinulid. Hindi na nila pinag-usapan pa ni Jiwook ang tungkol sa nakaraan. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kaalaman na buhay pa ang isa't isa. Ngunit ngayon, labis na mahiyain si Sun A tuwing lumalabas sila ng kanyang tiyo. Dahil sa dami ng pulang sinulid sa ulo ni Jiwook, napapatingin ang lahat sa kanila. Si Yonyop naman ay nalulugmok sa kalungkutan. Madalas siyang bumisita sa sementeryo upang dalawin ang class president at dinadalhan pa niya ito ng mainit na quote kapag dumarating ang taglamig. Ngunit bigla, may pamilyar na tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Nataranta si Yonyop at lumingon-lingon, iniisip na guni-guni lamang iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tumatawag sa kanya ay si Kyujin. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.